back to my channel. Welcome back to Uncle Anime. And yeah, let's proceed to Voltes 5 Legacy episode 80. Yes, 80 na tayo. And di ba tapos na yung Voltes 5? Pero ito na, malapit na 10 episodes. Kaya ko to, magagawa ko to. And yeah, I'm so excited kasi bago ko to sinute na na content ngayon is nakaabot na yata ako sa 82. Yeah, the 82nd episode. So, ayun. Ito muna. Yung 80 lang muna. So, sige. So, nagsimula tayo dito na si Zardos ay hinahanap niya si Oslak at hindi niya si Nisi, si Draco at si Zandra dito sa kanila pagkatalo dahil alam niyang may nagtatraidor na naman sa kanila. At yeah, alam naman natin kung sino talaga nagtatraidor dito kay Zardos at sa lahat ng hukbo ni Zardos dito sa Terra Air 2. At alam natin na si Oslak yon. And then nakita na rin natin na nagsanib pwersa na si Oslak at si Baron Zander. Tapos si Draco at Zandra na may hindi susuko para sa kanilang mahal na prinsipe at nakapag-isip pa sila ng paraan. O dapat sila mag-isip ng paraan para gumanda yung feeling ni Zardos at mabalik yung moral niya. Okay? And then yung Bosnian Rebels, di pa rin tinatandaan ng mga flying saucers natin, tinitira pa rin sila. Nabalik tayo doon sa kampo ni Zardos na nalaman niya na si Ned Armstrong ay nasa Bosnian camp. At siya ay nagtataka doon kung bakit nandun si Ned Armstrong at hindi niya nakilala na siya pala yun si Rutgar. Okay? Yung papa niya. So, yun. So, Voltes 5 nakarating na at sinalubong ng mga flying saucers at ayun, ginamitan lamang ng Ultra Electromagnetic Beam at naubos lahat ng mga flying saucers at nagbuni ang mga Bosnian Rebels at nailigtas nila ang lahat ng ito. Okay? So, yun, naligtas ang mga Bosnian Rebels natin at nakipagkita nga sila ang ating Voltes 5 team doon sa mga Bosnian Rebels. And then, Armstrong Brothers at Ned Armstrong ay nagpang-abot na. Pero, yeah, it's a big let's say, spoiler para sa Armstrong Brothers at sa kanilang papa na nagkita na sana sila. Pero bigla namang kinuha ng flying saucer ni Oslak ang grupo ni Ned Armstrong dito. So ayun, kinuha sila ng isang mahiwagang ilaw na nagmumula sa flying saucer ni Oslak. At si Oslak naman at Zander ay nadakip na nga si Rutgar. At may plano si Oslak para kay Zardos. Isang masamang plano na malalaman natin agad-agad dahil may nilagay lang naman siyang bomba sa lahat ng bahagi ng palasyo ni Zardos. Okay? Mabuti na lang at masiba yung slave ni Zardos dito at nakita nila yung mga bomba kung saan ito nakalagay. At natunto nila ang mga kinaroroonan ng bomba, ngunit huling-huli na sila dahil sa itong time bomb, matagal na pala ito naka-activate at ayun na nga, nagkagulo na sa loob ng kampo ni Zardos dahil sumabog na ang bomba sa loob ng kanilang kampo. Nagkaroon pa ng konting conflict dito ng ating Voltes 5 team nang dahil sa hindi pa sila umuwi at naabutan na sila ng ilang araw kakahanap sa kanilang papa nung nakuha ito ng flying saucer. So akala nila nandun lang si Ned Armstrong sa kanilang paligid, pero ang hindi alam ng Voltes 5 team natin is ayun na nga, nakita siya ni Baron Zander at ni Oslak dito. At ayun na, ang conflict dito is about kay Mark na tumulong si Mark sa kanila at sabi naman siya baka napilitan ka lang. So ayun, it's another conflict within the Voltes 5 team, but we know Mark, siya ay hari ng negativity talaga. So ayun, pero at hindi rin sila sumunod kay Dr. Hook na umuwi na lamang. At ayun, pinatay pa nila yung comms nila. So, wala nagawa si Dr. Hook dito at patuloy na naghanap si Voltes 5 kung saan naroroon si Dr. Armstrong sa mga oras na yun. Sirang-sira na ang kampo ni Zardos at mabuti at niligtas siya ng kalasag ni Zandra dito. Yes, talagang sirang-sira, ang daming nilagay na bomba ni Oslak dito sa kanyang palasyo at tinukoy na nga nila na si Oslak talaga ang trumaydor sa kanilang kampo. At yun, doon nagtapos ang ating episode 18 ng ating Voltes 5 Legacy. So dito maraming nangyari. Umasa tayo na magkikita na talaga ang mag-ama, but I know, nafe-feel ko na talagang mapuputol ang pagkikita na mag-amang ito. At dahil gustong, let's say sa mga writer at ni Derek Mark na rin na ilagay itong napakagandang scene ng pagkikita, pagyakap ng mag-aama sa huling, let's say, second to the last or last episode talaga ng Voltes 5 Legacy natin. So, a little bit expected, pero as a fan, talagang nangihinayang ka na sana yun na yung pagkakataon na magkikita yung mag-ama, mayayakap na ni Little John si Ned dito, ang totoong Ned na talaga, yeah. Pero ayun nga,
nagka-problema dahil nga si Oslak, ito nga, kinuha nga si Ned ng kanyang flying saucer. And then, si Zardos naman dito, parang, ewan ko, parang half-hearted yung pagiging masaya na unti-unting natatalo si Zardos dito. Kasi nakikita mo yung yung failure ni Zardos ito na talagang fail niya na parang isa siyang let's say malas o malas at parang wala silbi sa buhay niya. Kahit anong gawin niya, hindi niya matatalo si Voltes 5 at tinatraidor pa siya ng mga kasama niya. So ayun yung nafe-feel ko na parang kawawa si Zardos dito. Pero wala tayong magagawa. Yun talaga yung kwento ni Zardos. Pero, ayun, affected ka pa rin. Lalo na kapag, Voltes 5 fan ka. At I hope sa mga bagong fan din at bagong nanonood ng Voltes 5, sana ay nararanasan nyo din ang ganitong feeling. Na, imbis na maging masaya ka na natalo na yung kalaban, mas parang nafe-feel mo din yung nangyayari sa kanila. Okay? So, parang ganun lang. Okay, so ayun. Yun lang yung mga nangyari sa ating episode 18 nating Voltes 5 Legacy. At marami pang magaganap sa mga susunod na mga episodes natin at gagawan pa rin natin yan ng reaction and review. At maraming salamat pala sa lahat ng mga tumatangkilik pa rin ng aking reaction and review kahit na yun, tapos na nga, pero ayun, nandyan pa rin kayo at nagwa-watch ng aking mga videos and contents dito, okay? So for now guys, thank you so much for watching, and if you like this kind of content and videos, please do consider to like, share, comment, subscribe, and please hit that notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pa na videos at contents ko dito sa aking YouTube channel. Okay, so for now guys, thank you so much. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Jake La Paz signing off, and Uncle Anime signing off. Let's vote the next time, but for now, let's